Oo. Bakit kailangan, eto itanim nyo sa isip ninyo ito, bakit kailangan na tayong mga karaniwang mamamayang Pilipino ang mag-ayos sa pagpapatak ng gobyerno Oho. para maging magandang serbisyo, di ba? Tama. Kasi dapat kusa na nilang gawin yan eh. Naayusin nila yung pagpapatak ng gobyerno. Obligasyon nila. Kasi Obligasyon nila. kaya nga Pero- sila nagpaboto sa taong bayan. Ayan nga, pero para ayusin. no choice, ayaw ho nilang gawin eh. Hindi. Oo. Binoto sila para ang nangyari, para guluhin ang bansa natin. Ayun na naging problema. Di ba? Oo. Oo. At di ba may gagawing Blue Ribbon Committee bukas Oo. na hindi natin alam kung matutuloy o hindi. Oo. Pero tuloy daw eh. Saan ba gagawin dyan? Saan? Doon po sa Double Gem events place. Oo. Mall yan, di ba? Yes, mall. Oo. Kanino bang mall yan? Kay paring Manny yan eh, kung di ako nagkakamali eh. Manny Villar. Ganun ba? Oo. Villar family. Dati akong investor eh. Binawi ko na investment ko dyan eh. Alam mo ba, nung malaman, kay Manny Villar pala yan, Oo. Alam mo ba kung anong latest ngayon? Pinaiimbestigahan yung magkapatid na Villar. Patay sila. Hindi, patay sila. Buhay sila. Yari sila. Pinaiimbestigahan sila ng ombudsman. Ganun. Sabi niya, yung Dati na pinaimbestigan sa Yung- insider trading eh. yung karsada ito, yung karsada. Ganon? Na tinututulan nila na dapat daw padaanin dun sa property nila, yung karsada. Oo, yun naman yung... Eh, Pero magugulat ka dyan sa balita, ang nakalagay, hindi Villar family, hindi Manny Villar, kundi Camille Villar at Mark Villar. Oo. yun dalawa. Yung magkapatid ng napagtunan ng pansin. Oo. Hindi, kasi Manny Villar, hindi na naman opisyal ng gobyerno eh. Oo Hindi mo nga. pwedeng pakialaman ng ombudsman yun. Sa bagay, oo. Yung Cynthia Villar, hindi Oo. na rin. Di ba? Eto naman Oo. isa pa. Paano kung matuloy yung hearing bukas Oo. dyan sa lugar na yan? Oh. Sabi naman ng NBI, itutuloy nyo. Kakasuhan namin kayo. Yun naman ang kukubgubin nila. Hindi naman. Yun naman ba kukubgubin? Makakasuhan. Ganon. Magkakasuhan daw ng perjury, libel at defamation. Parang manghuhula si Director Patibag. No? Ganon. Wala pa nga yung hearing. Paano niya nalaman na defamation? Preemptive measures. Wala pa nga. Preemptive measures yan. Hindi mo pa nga alam kung ano sasabihin doon, di ba? Baka pagdating doon, Hindi, kasi may intelligence report. na? Yun nga. Baka, yung mga defamation ng mga Advance no? Talaga naman, no? di ba yung banta nga sa Senado galing sa NBI, sabi nung ISAP, no threat. No imminent threat. Sabi ng PNP, wala ring banta. NBI, may threat. Talaga Yun ang naglalabasan ngayon sa social media. Kaya sabi nung 57% ng mga Pinoy, Oho. wala. Mag-abroad na lang ako. Abroad na lang tayo. Oho. Mag-abroad na lang. Yun po ang malungkot. Gusto na lang Malungkot natin talaga. takasan ang problema ng ating bansa. Oo. Ano ha? Kasi naman, dito sa ating bansa, waiting shed na lang dyan Ito makikita mo. Waiting shed? Yung abangan ng... pumunta ka ng South Korea, pumunta ka ng Hong Kong, pumunta ka ng Taiwan. Yung waiting shed nila, bubong lang tsaka upuan Kumbaga sa costing, napakamura. Yes, totoo yun. Kasi hindi mo naman kailangan ng magarbong waiting shed, di ba? Hindi, kasi parang shade nga lang yun Tingnan mo dyan sa Quezon City, dyan sa Commonwealth. Milyon ang halagyan dito sa atin. Tingnan mo yung high ceiling, di ba? Papatulis pang ganun Yes. Paano pagka umulan, dahil mababasa ka rin? Hindi, kasi gusto nila matibay na matibay. Tsaka pwede maglagay ng vendor. Apakatibay nga. Hindi ko alam kung ano ba yun. Yung work of art ba yan o waiting shed, di ba? Ako, bilang taxpayer, nahihinayangan ako na ganun yung waiting shed na hindi naman masapat, hindi naman makuha yung function. Kasi Diba? sabi ng mga botante, ito naman anyang opisyal namin, waiting shed man lang, di ba kapag pagawa? Kaya kayo, nagpagawa na ng maraming waiting shed, nakalagay yung pangalan. At saka parang di ba? para talagang, ako'y talaga naman, Tapos pagdating sa mga serbisyo publiko, wala namang maibigay. Napunta na kasi sa mga project na gano'n. Kaya tuloy, may mensahe ngayon si BP Inday Sara. Yan ang sinasabi natin. May mensahe po si BP Inday Sara. Alam ko na yan.
Ang sasabihin niyan, pag ako naging presidente, papagiba ko yung mga waiting shed. Papakilo ko mga bakal dyan. Ganon? Ang lalaki. Malamang, mabigat nga yan. No? Ang tagal pang gawin. Siguro 3 taong ginagawa yung mga waiting shed na yun Sabi ni BP Inday Sara, wala akong interest sa waiting shed. Sa waiting shed na yan at kung ano-ano pa ba yan. Ano daw? At lalo na agawin ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano ha? Wala naman talaga dapat. Wala sa kanyang kamay ang pagkasagawa ng anumang extra constitutional na hakbang para mapatalsik daw po ang kasalukuyang administrasyon. At bilang pangalawang Pangulo, tungkol naman niyang pangalagaan at pagtanggol ang ating konstitusyon. Pakinggan natin. Meron ba tayong boses dito? Ni BP Inday Sara? Ituloy ko lang. Meron? Sige, pakinggan natin. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Mabigat yung huli na yun, ha? Oo. Nais daw niyang makita ng publiko ang buong takbo ng kasalukuyang administrasyon hanggang sa pagkatapos nito. At ang pahayag pa po ng Vice Presidente ay inilabas sa gitna ng nagpapatul na bangayan at lumalalim na hidwaan sa pagitan daw po ng kampo ni BP Sara at ng Administrasyong Marcos. Kaya na sabi mo nung may nagkasundo, ito agad ang unang pumasok sa isip ko. Kasi wala siyang balak na agawin. Wala siyang balak na agawin ng posisyon ng Pangulo. At ang gusto nga raw niya, makita ng sambayan ng Pilipino hanggang sa kahuli-hulihan ang administrasyong ito. Ayun. Ako naman, sinabi mo kayo, nagkasundo na. Hindi ko alam na Iran pala at US pala sinabi mo kanina. Akala ko pa naman, nagkasundo na itong si BP Sara at saka si Pangulong Bongbong para muling ibalik ang unity team. Nako. Mukhang malabo na. Malabo na yan. Mukhang hindi na po ata mangyayari ang mga